Our dear brother. Sa isang press conference Biyernes ng umaga, iginit ni Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan, Chairman Greco Velica, na naniniwala siyang kayang labanan ni Vice President Sara Duterte ang malalang korupsyon sa bansa at maisaayos ang takbo ng pamahalaan. Ayon sa kanya, panahon na umano para magkaisa ang mga Pilipinong nagnanais ng tunay na pagbabago. Ang pahayag ay kasunod ng kumpirmasyon ni VP Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa gitna ng mga usaping nais siyang patalsikin sa pwesto. Huwag nating hayaan na yung will ng 32 million Pilipinos and will ng mas marami pang Pilipino i-undermine, kunin ng 300 congressman na nakinabang sa flood control at nag-aabuso sa pera at kapangyarihan ng bayan. Kung aalisin nila ang ating karapatang pumili ng leader, sila na lang ang alisin natin. Nananawagan din si Velica sa mga like-minded reformist na linisin ang Kongreso at palitan ang mga mambabatas na sangkot sa pang-aabuso. We are gathering and organizing all like-minded reformists in the country to join us push these reforms in Congress. Palitan na po natin ang lahat ng mga masasamang elemento, kandidato, congressman doon sa Kongreso. Nung tanungin naman kung sino ang nais niya maging katandem ni VP Sara sa 2028, ilang pangalan ang kanyang binanggit. Pero malinaw, unang choice niya si Senador Bongo. Ayon kay Velica, tiwala siyang hindi aagawin ni Go ang pwesto ni Vice President Sara at subuknaan niya ang loyalty nito sa pamilya Duterte. Sumunod naman sa kanyang listahan si Robin Padilla na anya'y mas malakas na hatak sa masa. Ang pinakamaganda talaga yung mga kasama na namin, no? Senator Bongo, di ba? Kay Bong kasi, payapa tayong lahat na hindi mag-aalala ang sino man sa atin, kahit si Sara, na aagawan siya ng pwesto, di ba? Hindi yung tatakot ka pagka lumabas ka ng bansa, inaagaw na ng Vice President. Si Bong has tested loyalty, faithfulness, and character, and the ability na maging magaling na public servant. Bukod kina Go at Padilla, kabilang din sa mga binanggit ni Velica, sina Senador Rodante Marcoleta na anya'y hindi nagpapalampas ng pagkakamali, Baguio City Mayor Benjamin Magalong na inilarawan niyang magaling at matino, pati sina Senadora Amy Marcos at dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na maari umanong magbigay ng mas malawak na representasyon sa pamahalaan. Gayunpaman, binigyang diin ni Velica na ang huling desisyon ay nasa kamay pa rin ni Vice President Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. That my life is unlike any